Isang magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa muli po ipribilehiyo na magbahagi po ng salita ng Diyos sa mga kamanggagawa, sa mga mag-aaral po ng Paaralang Pambiblia ng Good Shepherd Baptist Church. At salamat po dahil bagaman ako po'y nasa malayo ay mayroon pa rin pong ganitong uri ng pribilehiyo na makabahagi din naman po sa pagtuturo, pagpapaalala ng salita ng Diyos sa ating pong mga mag-aaral. At ang ating pong text, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Ang ating pong text ay from 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Pero verse 19 po ang focus natin, pero since ang verse 20 po ay hindi mo maihiwalay sa text na yan dahil sila po talaga ay magkadugtong. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to verse 20. Kung nandun na po kayo, sundan na lang po ninyo mga mata. Ako na lang po ang magbabasa. Verse 19. What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Okay? So, ito po ay sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Korinto. At pinapaalala sa kanila kung sino ang nagmamay-ari ng kanilang buhay, nagmamay-ari ng kanilang katawan. Okay? At isa po sa diniin po diyan ni Apostle Paul, bukod dun sa katotohanan ng diniin niya na hindi ito inyo. Okay? Binanggit niya kung sino ang nakatira sa templong ito. Kung sino ang nakatira sa katawang ito. Nung tayo po'y binili at tinubos ng ating Diyos. Okay? Meron daw po siyang pinatira dito. At ang sabi po dun sa verse 19, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost. Okay? At tayo muna po'y manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful morning. Salamat po sa biyaya, sa pribilehiyo na may kalayaan kaming mag-aral ng iyong pong mga salita. Nawa, Panginoon, ang iyong lingkod ay iyong kahabagan. Nawa, ang iyong Panginoong lingkod ay iyong pong tulungan, samahan. Bagaman, Lord, kami po ay nasa magkalayong lugar, pero wag nawa po itong maging isang hindrance upang ang biyaya, upang ang iyong salita, Panginoon, na hindi maging epektibo sa pandinig po ng mga mangangaral na ito. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po isang dalangin namin. In Jesus' name, Amen at Amen. Okay, so 1 Corinthians chapter 19, verse 6, chapter 6, verse 19 to 20. Ngayon po mga kapatid, isa sa mga katotohanan na dapat nating tandaan ay tayo pong mga manggagawa, tayo pong mga lingkod ng Diyos, ang isa sa dapat makitaan ng mga miyembro, ng mga tao, ng magandang buhay, ng magandang ehemplo. Dahil kung tayo po ay mangangaral at hindi okay po ang ating buhay, ay talagang medyo tagilid po tayo sa part na yan. Hindi po tayo magiging effective. Okay? Dapat po buhay pa lamang natin ay maging biyaya na, maging blessing na, makitaan na po agad ng ika nga po ay hamon. Ngayon po, isa sa mga katotohanan ng mga kapatid, dito sa sinabing ito ni Apostle Paul, ay yung biyaya na tayo po ay tinahanan ng banal na Espiritu. Na pinatahan daw po ng Ama, ng Diyos Ama, ang banal na Espiritu sa ating mismong mga buhay, sa ating katawan, sa ating flesh. Okay? Mula po nung tayo po ay kanyang tinubos. Yan. Ngayon po mga kapatid, ibig sabihin, kasi parang dinidiin nga po dito ni Apostle Paul sa talatang ito, pag-aari ka ng Diyos. At isa sa katotohanan ng pag-aari ka ng Diyos, nakatira nga siya dyan. Okay? Yung persona ng banal na Espiritu ay nasa iyong katawan. Okay? Kaya hindi mo maitatanggi na yung katawang yan, ikaw ay sa Diyos na. Hindi ka lang niya binili, hindi lang niya basta sinabing aking ka, ang banal na Espiritu ay nakatira sa atin. At kung nyo mapapansin dun sa verse, tingnan nyo po ulit, sabi dyan, which ye have of God. Sa Diyos daw po ito galing. After kanya tubusin, ay pinatar niya sa atin, sa ating pagkatao, sa ating katawan ng banal na Espiritu. Dati hindi makatira yan mga kapatid dahil ang katawan natin ito ay marumi. Ang flesh po siya ay madumi. Okay? Pero technically, okay, tayo po ay nilinis na, pinaging banal na, kaya nakakatira na po ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Okay?
Kaya nga mga mananampalataya lamang po ang merong banal na espiritu. At mababasa po natin yan sa Romans chapter 8 verse 9. Romans chapter 8 verse 9. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is not of his. Napakalino. Kung wala sa inyo ang espiritu ni Kristo, ay hindi kayo sa Panginoon. Kung kayo nagsasabi kayo sa Panginoon, ang banal na espiritu ay sumasa inyo. Okay? Tapos nabanggit pa po yan sa dalawang talata pa, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 2 Timothy chapter 1 verse 14. I repeat, 1 Corinthians 3 verse 16 and 2 Timothy chapter 1 verse 14. Basahin ko po pareho pareho lang naman po sinasabi nito. Know ye that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Okay? Second Timothy naman. That good thing which was committed unto thee, kept by the Holy Ghost which dwelleth in us. Okay? Ang gusto ko lamang pong idiin doon mga kapatid ay yung katotohanan ng the Spirit of God. The Holy Spirit dwells, tumitira, nananahan sa atin. Okay? Alam niyo mga kapatid, wag sana nating parang maging normal lamang yung katotohanan ng ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Okay? Alam niyo nakakalungkot, ang Holy Spirit talaga medyo na ika nga po yung na-echapuera. Okay? Tayo namamangha na ang Diyos anak ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Okay? Namamangha tayo doon. Dahil alam natin si Diyos at iniwan niya ang lahat. Pero may nalilimutan tayong isang kamangha-mangha pang bagay. At alin po yon? Ang banal na espiritu po ay tumatahan sa atin. Meron pong Diyos na nakatira sa atin. Sana po hindi po natin yun nalilimutan. Sana hindi po natin yun nababaliwala or na-take for granted. Okay? Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, ang Diyos, ang banal na espiritu ay nakatira sa inyo na nananampalataya sa may Diyos na nasa sa atin. Okay? Ayun po. Bukod pa dyan sa katotohanan yan, meron pong statement sa Old Testament na hindi makomprehend ng nabanggit ng Bible, pinakamatalinong tao. Okay? Pinakamatalinong tao sa buong mundo. Okay? Sino po yon? Si Haring Solomon. Tama? Itong bagay na ito, hindi niya makomprehend. Basahin muna po natin yung verse para po mas ma-appreciate ninyo. 1 Kings chapter 8 verse 27. 1 Kings chapter 8 verse 27. Ano po sinasabi ng Bible dyan? Habang tinatayo po ang templo, merong nabulay, merong naisip si King Solomon na parang hindi niya makomprehend. At ano po yun? Ito po yun. Nagtanong po siya. But will God indeed dwell in the earth? Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded. Nakita niya yan mga kapatid. Sabi ni Solomon, una, hindi ko na makomprehend, ang Diyos ba'y titira sa lupa? Ang Diyos ba'y makakababa sa lupa? Sa langit ng mga langit ay hindi magkasya ang Diyos. Paano pa kaya sa templong ito na aking itinatayo? Yung templo malaki. Tama? Yung templo maganda. Templo napakaayos ng structure. And yet, sabi ni Haring Solomon, matalino, kakasya ba siya dito? Kaya bang i-contain ng templong ito ang Diyos? Ngayon, balik tayo sa atin. Sabi ng Panginoon, sabi
sa New Testament ni Apostle Paul, nakatira daw dito. Mas maliit naman ito. Sobrang liit naman ito kumpara sa templo. And yet, nandito siya. Nakatira sa bawat isa po sa atin. Ano? At ang nakakamangha nun, ang dami natin. Pero nakatira siya sa bawat isa sa atin. Malinaw ha, mga kapatid, hindi ito parang hindi ito parang figure of speech. Hindi, kaya po kanina diniin ko yung dwellet, nananahan. Kasi hindi ito sa parang figure of speech lang na nasa ating puso ang Panginoon. No! Sabi talaga, nananahan, nakatira. Nilinaw pa nga sa Romans kanina na ang meron lamang banal na espiritu ay ang mga mananampalataya. So hindi ito basta figure of speech lang o idiomatic expression. Talagang ang banal na espiritu ay nasa bawat isang nananampalataya sa ating pong Panginoon. Ang hindi makomprehend ni Haring Solomon dati, isang katotohanan na sa bawat isa sa atin. Okay? Dahil ito po ang pangako ng Diyos. Ezekiel chapter 36 verse 27. Ezekiel chapter 36 verse 27. Okay? Ano po sinasabi po ng Panginoon dyan? Ito po yung pangako kasi ng New Covenant. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Okay? I will put my spirit within you, cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Napakalinaw. Aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo. At yun na nga po, mga kapatid, ang meron sa atin. So, after establishing that, yung katotohanan, okay, ang banal espiritu nasa sa atin, tahanan tayo, templo tayo, nakatira siya sa atin dito, pangako ito ng Diyos, at kamangha-mangha yun, kasi dati hindi yun makomprehend, pero ngayon katotohanan na, ang banal espiritu, ang Diyos espiritu, nasa sa atin. Now, what's the implication? What's the implication ng bagay na ito? Okay? The implication is this, mga kapatid. Kung pag-aari ka ng Diyos, kung nakatira sa iyo ang banal na espiritu, kung ang Panginoon ay nasa sa ating mga buhay. Okay? Ang sunod na tanong dyan na ito. Sino ang gumagamit sa atin? Sino ang gumagamit sa atin? Alam niyo po, mga kapatid, kung sinasabi ni Apostle Paul na tayo po bilang mga mananampalataya, na tayo po bilang mga anak po ng Panginoon, lalo na tayo na mga manggagawa ng Diyos, sino ang gumagamit? Kung tayo pag-aari niya, ang gumagamit ba sa atin ay yung may-ari? Okay? Hindi lamang sinasabi ko ito tuwing Sunday. Pag tayo nagwo-worship. Okay? Hindi lang pag kami Bible school, kasi nasa Bible school kayo. Kasi hindi parang office lamang ang ating katawan. Na parang, okay, saka lang tayo pag-aari ng Diyos pagka papasok na ang banal na espiritu ng 8 o'clock, tapos lalabas siya ng alas 5, tapos yun, atin na uli ang katawan natin, pwede natin gawin sa kung anong natin gusto. Hindi. Tayo daw ay pag-aari. Tayo daw talaga ay sa Diyos. Okay? And to give you a good analogy sa bahaging ito, pansinin ito Daniel chapter 5 verse 1 to 5. Punta po kayo sa Daniel chapter 5 verse 1 to 5. Okay? Buksan nyo muna. Kasi mas magandang mabasa ninyo kasi nakikinig lang kayo sa akin. Daniel chapter 5 verse 1 up to verse 5. Okay. Ano po ang kwento dyan? Ito po yung ang sitwasyon dyan, mga kapatid, ay si Belshazzar, yung hari po, mga kapatid, ay nagpa-feast. Okay? Konting context, mga kapatid, nagpa-party. Kung bakit po si Daniel ay nasa Babylon ay dahil nga natalo po ang Israel, So, pati po yung Jerusalem, yung templo, naransak po. So, nakuha po yung mga
gamit doon. So yan, at ibang mga tao, yung mga patatalino, mga gwapo, yung mga may potential, yung po ang kinuha ng Babylon papunta sa kanila upang kanilang magamit. At isa na nga po si Daniel doon. Okay? Ngayon, may binanggit po dito sa kwentong ito na na siya po ay nagpa-feast. At basahin natin. Belshazzar the king made a great feast to do 1,000 of his lord. Okay? To 1,000 of his lord, and drank wine before the 1,000. Belshazzar, whilst he tasted the wine, commanded to bring, tignan, the golden and the silver vessels, which his father Nebuchadnezzar, yung talagang sumakop sa Jerusalem, had taken out of the temple which was in Jerusalem. Okay? So yung mga inuman, yung mga vessels na yon, okay, mga baso, kung ano man yan, ay galing mismo sa templo ng Diyos. Tama? Yan. That the king and his princess, his wives and concubines might drink therein. Then they bought a golden vessel that are taken out of the temple of the house and of God, which was at Jerusalem. Talagang diniin sa Jerusalem yung galing. Sa Jerusalem, yung templong nasa Jerusalem. Ang pinuhanan ng mga gamit na yon. At ano daw gagawin? Para magamit, para lagyan ng ng mga wine, para mainom ng kanyang mga bisita. Okay? The king and the princess and his wives and the concubines drank in them. Okay? Tingnan niyo po kung ano sunod na nangyari. Verse 4. They drank wine and praised the God of gold and of silver and brass of iron and wood and of stone. And as if hindi pa sapat na ginamit sa paglalasing yung mga gamit sa templo ng Diyos, ay pinantos pa nila ito para sa ibang mga Diyos. Grabe. Okay, verse 5. At dito po niyo makikita ang respond ng Diyos. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlesticks upon the plaster of the wall and the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote mene tekel o parsa. Okay? Na ang ibig sabihin, your days and kingdom and numbers, okay, is numbered. You are found lacking and your kingdom shall be divided. At may nangyari nga pong hindi maganda kay Belshazzar. What's my point? Nakita niyo mga kapatid, hindi natuwa ang Diyos na yung mga gamit sa templo ay ginamit ng iba. Tapos, inalay sa mga Diyos-Diyosan. Pinurusahan niya yung gumawa nun. Okay? Ngayon, balik tayo sa ating pag-aaral. Ano nga daw tayo? Ano ka nga daw? Tayo ay hindi lang basta gamit sa templo. Tayo mismo ang templo. Kapatid, ikaw at ako, sagrado daw po tayo. For master's use only. Church, brethren, Bible students, lahat ng mga mananampalataya ay dapat maintindihan ang katotohanan ito. Na dapat ang Diyos ang gumagamit sa atin. Okay? Kasi sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 13, on whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, look at this, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Tinatakan daw po tayo ng Espiritu ng pangako. Akin yan. Akin ka. Brethren, how many years? Ikaw lalo na. Lingkod ng kumbaga ay lingkod ng Diyos, manggagawa ng Panginoon. Hindi ko alam kung kayo mga lumaki sa Sunday school or hindi. Pero nevertheless,
Ilang taon tayong pinakinabangan ng sanglibutan. Now's the time. Sinabi ng Diyos, akin ka. Pagpagamit naman po tayo mightily sa Kanya. Salamat po sa Panginoon. Nawa po, kanyang paalala at hamon po ito sa bawat isa po sa atin. Tayo manalangin. Our Lord, Heavenly Father, thank you so much, O God, for this wonderful opportunity to preach your word. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya. Ang dalangin ko, Panginoon, kami po ay iyong tulungan, samahan, patnubayan, at talagang maging kalugod-lugod po sa iyong harapan. Biyayaan niyo po ang mga Bible students na ito. Hopefully, Lord, talagang gamitin niyo po sila mightily sa iyo pong gawain. Mataas ka at mapapurihan sa lahat. Ito po isang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. At Amen. Maraming salamat po and God bless po sa bawat isa po sa atin.